Ang pananawagan po namin, lalo na po sa ating ahensya, naway mabigyan po kami ng ustisya, tulungan nyo kami dahil kami dinimulis ng LGU Taytay. Katarungan ang sigaw ng mga biktima ng iligal na demolisyon sa Masjiding Nurul Hidayah, Triangle Lupang Arenda, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, na pinamamahalaan ni Mayor Alan De Leon, kung saan humigit sa 1,000 pamilya ang persahan at walang awang tinanggalan ng bahay noong September 24, 25 at 26 na nasundan pa noong October 22 taong 2024. Ang mga tao na matuwid, ang mga taong straight, ibig sabihin hindi madaya, matuwid ka sa inyong sarili, matuwid ka sa committee, matuwid ka sa tinatawag na leadership, matuwid ka sa pagsunod. Ay, yun po ang tinatawag. May kwento nga po yung nangyari. Oo. Bali, sino po ba yung nandun? May pulis, may bumbero, ano po ba yung mga nandun? may pulis po, may bumbero, mayroon coast guard, mayroon pong military. Aray po. Oo, isipin mo sir, noong 2000, noong August 19, hindi po sila penetrate, hindi po nakialam yung coast guard, police, military, hindi po nakialam. So hindi sila nakapenetrate, marami yun sila. O 700 na sundalo. Yun yung una yung una. August. 700 na August police. 2024 ha? Opo. So hindi sila nakapenetrate dahil inarangan po namin. Wala silang court order na pinakita. Ang iligal na demolisyon ay pinamumunuan ng Taytay Rizal Urban Poor Head na si Jaja Salipsip. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na kasama sa mismong pinangyarihan ng demolisyon. At ito daw ay aprobado ni Mayor Alan De Leon at iba pang ahensya ng pamahalaan ng Taytay Rizal. Sino po pumirma doon sa Urban Poor letter order para mag-execute sila ng mag-execute sila ng demolition? Opo, ang pumirma po noon si Mayor at si yung Urban Poor, yung engineering at yung administrative na ng LGU Taytay, yun po pumirma. Pero wala silang court order. Mismo ang head ng Urban Poor ay inutos niya na gibain ang aming moske. Kaya hindi po kami papayag na hindi magkaroon ng justice, hindi magkaroon ng katarungan yung ginawa nila sa amin. Kawawa po yung mga kapatid natin na mga maralita. Sa preskon, napatawag ng mga pinuno ng mga asosasyon sa lugar na pinangirihan ng demolisyon nitong December 28, 2024, Sabado ng hapon, ay tahasang kinukundina ng grupo ang di makataong pag-iba at pagpapaalis sa kanila, maging ang pagtingin ng kanilang mayor sa kanila na sila daw ay di umano'y mga squatter syndicate na nasa batas na Executive Order No. 129 o National Crimes Against Professional Squatter Syndicate na naging batayan nila kaya matagumpay na naisagawa ang nasabing pagdidemolish sa kanilang tahanan. Mayor, hindi po kami busabos. Mga tao, mga tao po kami. Yan po, Mayor, hindi kami squatting syndicate. Tahanan namin, huwag gibain, itigil ang demolisyon. Yan po ang sigaw ng ating mga kapatid. Itigil ang demolisyon, Mayor! Itigil ang demolisyon, Mayor! Ibalik kami sa aming tahanan! Yung nagigiba ng aming mga tahanan, bayaran ninyo! Sabi pa nila, ang mga dokumentong hawak nila ay pagpapatunay na di sila squatter syndicate. Meron na kaming compromise agreement galing sa Court of Appeal, meron kaming PNP CIDG report, meron kaming TCT, may deed of assignment, mayroong survey plan. Kaya po kami, bakit kami dinimulis? Kaya ipaglaban po ng United Muslim yung area na yan dahil wala po silang karapatan dyan. Ang may karapatan po dyan, yung United Muslim dahil meron na po silang certificate ng Urban Poor. Yun yung pong, pag mayroon kang certificate ng Urban Poor, ibig sabihin, legal po kayo, pwede ka na magtambak. Ngayon, ang problema, ginigipit nila. Nabanggit pa sa media forum ang naging katuwang sa isinagawang illegal na demolisyon sa Taytay Rizal, ang hepe ng PNP Taytay Rizal na siya di umano'y naging starter para maisagawa ang nasabing demolisyon. Nung araw ding yun, na nagresulta ng pagkagiba ng kanilang mga tirahan. Mismo yung police hepe mismo ng Taytay, si Colonel Solero ang nag-guide doon sa mga
demolition team. Tatlong araw yun, 24, 25, 26. Tatlong araw sila ng operation. Ngayong September lang ha, September 2024. Ito lang po. So hinawakan kami kay Sultan para ibalandra kami doon sa mga kapatid namin. So kaya nakakapasok sila. So yun, hanggang sa may nakatutok na baril na mga pulis kasama yung mga team ng demolition. May persahan, ibig sabihin, May persahan. Persahan talaga. Opo, meron Sino po. yung humawak sa inyo? Si Hippie mismo. Muntik pa nga ako mabilang ko eh. Arestuin daw ako eh. Ako daw bumato. Marami nakakita doon, nag-witness eh, hindi ako bumato doon. Yun ang strategy na eh. Mabuti hindi ako kinulong, hindi ako natuluyan. Sa pagitan po nyo, bumawi ba kayo? Nagbato ba kayo? Nanuntok ba kayo? Ano ba? Hindi sir, kasi alam po namin may batas po. Isipin mo, bago pumasok si Hippie, tinanong namin, Hippie, may court order ba kayo? Meron ba kayong sheriff? Sabi niya, walang sheriff, wala ng court order. Sinong hepe? Hippie ng Taytay Rizal. Ano po bang pangalan niya? Si Marlo N. Solero. Police Colonel Marlo N. Solero. Siya yung nanguna sa... Siya nanguna. Hanggang sa matibag na yung ano nyo. Hanggang matibag aming mga kabahayan. At pati yung muski namin, tinurog nila. Oo. May kasunod pa yun sa pagdidemolis. Araw pa ng bagyo. October 24. O yun, October 22, 24. Halili yun, bagyo yun. Tuloy-tuloy sila pagdidemolis. Samantala, sinabi dun sa batas, sa Republic Act 72-79, na bawal mag-demolish na bagyo. So ibig sabihin lahat ng pangyayari, isa lang ang may kinalaman. Isa lang, yung hit ng Urban 4. Si Jaja Salipsik. Jaja Salipsik. At saka si Josephine Basar. Josephine Basar. So nasa likod si Mayor. Sila lang dalawa ang talagang naging susi. Pero kasama para din mawala kayo doon sa lugar. Kasama din po si Mayor. Nalaman ko po na nasa likod si Mayor. Kasi nung una pang pagdadala nila ng mga notice of violation, eviction, demolition, hindi walang pirma si Mayor. Noong kami ay humingi ng tulong sa Malacanang, meron po binigay sa akin nang nasa likod pala si Mayor Alan De Leon at mismo yung sekretary ng Urban Port ng Nasyonal na mismo si Mayor. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live